Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kayakap, buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang matang kilig, tungkulin mabanag. Buksan ang aming palag, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Halina at sama-sama nating aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kami sumasampalataya na Diyos sa totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mo makasalos sa kanyang pagkadiyos sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumas sa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwala. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog
dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, "Narito ako upang tukdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngaya'y 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal kong mga kapatid, pangkaraniwan sa kapistahang ito, itinatanghal natin ang mahal na Birheng Maria, sapagkat dahil sa kanyang mga salitang, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," nagsimula at nagkaroon ng kaganapan ang plano ng Diyos na kaligtasan para sa ating lahat. Dahil sa kanyang pakikipagkaisa, ang plano ng Diyos hindi lang nanatiling plano, kundi nagsimula ang kaganapan nito. Mga kapatid, ang kinakailangan nating makita sa pagdiriwang na ito ay ang naging pagkilos ng Diyos. Sapagkat matapos pumayag ng mahal na Birheng Maria, siya ay naging kasangkapan lamang ng Diyos. At sa paanong paraan siya naging kasangkapan? Nagsimula na ang pagpapamalas ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig para sa ating lahat. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang bugtong na anak. Ito ang handog ng Diyos sa mundo,
nang sinimulang dalhin sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria ang ating Panginoong Hesukristo. Minamahal kong mga kapatid, pangkaraniwan, hindi po maganda ang tingin nating mga tao kapag sinabing laman. Pero kapag tingnan po natin yung salita sa Ingles na may kinalaman sa pagdiriwang ito, ang ating pong pinagdiriwang sa araw na ito ay ang Mystery of the Incarnation, o sa Tagalog, yung prepasyon natin ay pinamagatang Misteryo ng Pagkakatawang Tao. Pangkaraniwan, kapag sinabi natin halimbawa na pita ng laman, diba ang tingin kaagad natin dyan? Masama. Kaya nga, yung katawan ng tao, madalas na iuugnay din natin saan? Sa kasalanan. Yang katawan na yan, pinagmumulan ng kahinaan. Yang katawan ng tao, pinagmumulan ng kasalanan. At parang ang pinagmumulan lang ng kabutihan sa tao ay ang kanyang espiritu. Pero mga kapatid, hindi naman masama ang tingin ng Diyos sa ating katawan dahil una tigit sa lahat, siya ang lumikha ng katawan na mayroon tayo. At kung ito'y talagang napakasama, hindi dapat ito magiging bahagi ng misteryo ng ating kaligtasan sapagkat bakit yayakapin ni Jesus ang ating katawan kung ito ay makapagpaparumi sa Kanya? Ibig sabihin, sa orihinal na katatayuan nito, ang katawan talaga ng tao, bago ito dumihan ng kasalanan, ay talagang mabuti. At hindi ba yan naman talaga ang nakita ng Diyos na nilikha niya ang tao? Nang makita niya ang ating unang mga magulang na Kanyang nilikha, ano ang nasabi ng Diyos? Kung sa ibang sang nilikha, makita ng Diyos, nakita niya ito'y mabuti. Nung nakita niya ang tao, ang sabi niya ay, napakatbuti. It was very good. Hindi lang basta good, very good. Yan ang nakita ng Diyos sa ating mga tao. Kung ganyan pala, bakit naging marumi ang ating pagtingin sa katawan na handog ng Diyos sa atin? Mga kapatid, sa pagkakatawang tao ni Jesus, di ba ipinamalas niya kung ano ang mabuting maaaring gawin ng ating mga katawan bilang tao? Tingnan po ninyo ang kabanalan ni Jesus. Ang kabanalan ni Jesus, hindi lamang basta na natiling ideya sa isipan. Kabanalan ni Jesus, hindi lang basta mayroon siyang mabuting espiritu. Bahagi ng kabanalan ni Jesus, yung kanyang katawan, ginagamit niya rin upang ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Diba katawan yung kanyang ginamit upang sabihin sa mga tao, kayo'y pinatatawad na sa inyong mga kasalanan. Diba katawan yung ginamit ni Jesus upang kuhanin yung putik at ilagay sa mga mata ng isang taong hindi makakita? Hindi ba katawan ang gamit ni Jesus upang paramihin at paghati-hatiin niya ang tinapay upang sumapat sa lahat ng mga tao at ito'y dumami, makakain ng 5,000 katao? Lahat ng ito, pagpapamalas niya ng pag-ibig ng Diyos. Ano ang gamit niya? Yung kanyang katawan bilang tao. Ibig sabihin yung ating katawan maaaring maging daan din ng kabanalan at paglalim sa ating pagmamahal sa Diyos. At hindi ba dyan mas nadama natin ang pag-ibig ng Diyos? Kung sa matandang tipan, ang Diyos hindi nakikita ng tao. Sa pamamagitan ng katawang tao ni Jesucristo, nakita ng mga tao ang Diyos. At hanggang ngayon, nararanasan natin yan. Tingnan po ninyo, sa dinami-rami ng bahagi ng pagiging tao ni Kristo, ano yung itinatanghal at ipinapakita sa atin upang tanggapin sa tuwing tayo ay tumatanggap ng banal na komunyon? Di naman sinasabi sa atin, kaluluwa ni Kristo. Ano ang binibigay sa atin? Walang iba kundi ang kanyang laman, ang kanyang katawan. At sa tuwing tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, hindi lang nito pinababanal ang ating mga kaluluwa. Dahil tinatanggap natin ang totoong-totoo ang katawan ni Kristo sa anyo ng tinapay,
pinalalakas din ang ating mga katawan. Hindi katulad ng mga pagkain na mayroon tayo, kundi pinalalakas ang ating katawan upang patuloy ito na maging daan ng kabanalan. Magandang maitanong lang mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon ng dakilang kapistahan, kung saan ating inaalala ang misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos. Gandang tingnan natin, saan ba natin ginagamit yung katawan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Baka nga totoo yung pangkaraniwang tingin, yung katawan natin pinagmumulan lagi ng kasalanan. O yung bibig mo, saan mo ba ginagamit? Baka ginagamit mo para siraan yung ibang tao. Yung kamay mo, baka ginagamit mo para makapanakit ka ng ibang tao. Yung paa mo, baka nagagamit mo para puntahan yung mga lugar na hindi mo dapat pinupuntahan. Saan mo ginagamit ang katawan mo? Kung tutularan natin ang pagpapahalaga ni Jesus sa kanyang tinanggap na katawan ng siya'y maging tao, tularan natin na ito'y ginamit niya upang ipamalas ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Sana yung ating pagiging tao, yung ating mga katawan na unang-unang nakikita ng kapwa sa atin, sana iyan ay maging buhay na paalala kung paano tayong iniibig ng Diyos. Sapagkat kung paanong totoong-totoo naging tao ang anak ng Diyos, totoong-totoo na rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi na lang basta kaisipan, hindi na lang basta ideya, hindi na lang basta salita. Ito ay kanyang totohanang ipinamalas sa atin. Totoong-totoo sa pamamagitan ni Jesus na naging tao katulad nating lahat. Amen. Sa pagpapahayag ng sumasampalataya, tayo po ay sumandaling luluhod pagkatapos ng mga salitang pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tayo pong lahat sumasampalataya ako Sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamagitan ng anak na naging tao. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipabamuhay sa ating piling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao, naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan
katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ama ng salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Ang balangkas na aming pang-araw-araw na buhay, na ginawang banal na iyong anak na aming kapatid sa pananampalataya, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso at katinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuging nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito noon pa mga ang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y naging naiiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na Birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan na maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa itaas. Palilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko,
ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus, upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinananaligan namin Diyos sa totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay, sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay papanalangin po natin ang mga may sakit. Panginoong Hesus, aming dakilang tagapagligtas at manggagamot, kami po ay maninikluhod sa iyo ngayon upang ipakuusap ang agarang paghilom ng mga may sakit. Pagkalooban po ninyo sila ng ginhawa at kagalingang pisikal at espiritual. Sa iyong awa ay patawarin mo po sila sa kanilang pagkakasala. Huwag po ninyo silang pababayaan. Amen. Sa lamang pong patalastas, panahon ng pagninilay, pagsisisi at pagpapatawad. Sa panahong ito ng Kwaresma, maglakbay tayo patungo sa bagong simula, maging isang Veritas Eucharistic Advocate at dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at ma-sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at maging buhay na tanda ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat sa Diyos. Walang sino man
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,